Dear Captain Kokak, lumaki po ako sa isang baryo sa Capiz. Alam naman po natin, kapag sinabi ang lugar na yon, agad iniisip ng marami ang mga kwento tungkol sa aswang, tikbalang, at manananggal. Bata pa lang ako, nakakarinig na ako ng mga kwento mula sa matatanda. Pero noong mangyari sa amin ang isa sa pinaka nakakatakot na gabi ng buhay ko, doon ko lang talaga naramdaman na hindi pala lahat ng kwento ay gawa-gawa lang. Buntis po noon ang ate ko. Nasa ika-7 buwan na. Isang hapon, dumaan ang kapitbahay namin na si Mang Simeon. May dala siyang isang bungkos ng bawang at isang garapon ng asin. Sabi niya, "Ilagay niyo to sa paligid ng bahay. May nakita akong kakaibang anino kagabi na lumilipad-lipad dito sa may palayan." Napatawa lang ang nanay ko. Pero ako at si tatay, medyo kinabahan. Sinunod na rin namin para makasigurado. Pagdating ng 12:00 ng gabi, habang tahimik na natutulog ang lahat, bigla akong nagising sa tunog na parang may mabigat na bagay na dumapo sa bubungan. At kasunod nun, yung kakaibang tunog ng balat na parang pagaspas ng pakpak. Nanlaki ang mga mata ko nang maalala ko ang babala ni Mang Simeon. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa maliit na butas sa kisame. Doon, nakita ko ang isang nilalang na hindi ko malilimutan. Isang babae na wala ang kalahati ng katawan, mula sa bewang pababa. Nakalawit ang bituka, at may malalaking pakpak na parang sa paniki. Nakadukwang siya sa bubong, nakatingin sa kwarto ng ate ko. Bago pa siya maagalaw, sumigaw si tatay, "Asin! Bilis, asin!" At kinuha ang isang supot ng asin sa may kusina. Isinaboy niya ito sa bubungan. At sabay naming narinig ang isang malakas na atungal. Hindi tao, hindi hayop. Isang nakakapangilabot na tunog na parang nasusunog na lalamunan. Lumipad palayo ang nilalang, pero iniwan ito ang bakas ng dugo at galos sa bubungan. Kinabukasan, may balita sa baryo. May isang babae raw sa kabilang barangay ang nakita. Sugatan ng likod, parang napaso at nasugatan ng malalim. Dear Captain Kokak, nangyari po ito noong 10 taong gulang pa lang ako. Isang gabi, mataas ang lagnat ni Mama at halos nagdedeliryo na siya dahil sa init ng katawan. Ako at si Papa lang ang gising para magbantay. Hawak ko ang maliit na bimpo. Pinapahiran ko ang pawisang noo ni Mama. Nang bigla kong marinig ang kakaibang tunog sa labas. Parang pakpak na mabagal na pumapadyak sa hangin. Akala ko po noong una, paniki lang. Pero nang mapansin ni Papa ang anino na dumadaan sa bintana, bigla siyang napahinto at mabilis na isinara ang kortina. Seryosong seryoso siya nang bulungan ako. "Manananggal yan. Huwag kang sisilip." Pero sa sobrang kaba ko, hindi ko napigilan. Sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana. Nakita ko ang isang babaeng payat na payat, kulay abo ang balat, at may matatalas na ngipin na parang gutom na hayop. Nakatingin siya kay Mama habang humihinga ng malalim. Para bang naaamoy niya ang dugo sa loob ng katawan ni Mama. Doon ko lang napansin na wala pala siyang kalahating katawan. Nakabitin ang laman loob niya sa putol niyang bewang. At may 2 malalaking pakpak na kumakampay. Agad kong kinuha ang bawang na nakabitin sa kusina at inilapag sa tabi ng bintana. Sumigaw si Papa habang kumakaskas ng asin sa sahig. Mabilis na lumipad palayo ang nilalang. Pero bago umalis, tumingin siya sa akin at ngumiti. Dear Captain Kokak, noong kolehiyo,
nakatira ako sa isang lumang boarding house sa Iloilo. Mura ang upa, pero may reputasyon itong medyo misteryoso. Isang buwan dumating ang bagong nangungupahan. Babae siya, maganda, maputi, laging nakaitim na damit, at halos di lumalabas sa araw. Kapag gabi lang namin siya nakikita, at laging may ngiti, pero parang may itinatago. Isang gabi, 2:00 na ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng malalakas na pagaspas ng pakpak sa labas ng bintana. Nakita kong may aninong dumabo sa puno sa tapat ng kwarto ko. Nasilip ko ng kaunti at muntik na akong mapasigaw. Yung bagong border kasi namin, kalahati lang ang katawan at may malalaking pakpak. Nakalawit ang kanyang bituka at nakatingin siya sa isang bahay sa tapat na may buntis na nakarira. Hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, dumating siya galing kung saan. Pawis na pawis. May bahid ng putik at parang dugo sa laylayan ng damit. Ilang linggo lang, 3 buntis sa barangay ang nagkasakit at namatay. Isang gabi, narinig ko ang may hinang hikbi mula sa kwarto niya. Nang sumilip ako, amoy dugo at panis na karne ang sumalubong sa akin. Pagbalik ko ng umaga, wala na siya. Iniwan lahat ng gamit. Dear Captain Kokak, sa Antique po ito nangyari. May kapitbahay kaming buntis na halos mamatay dahil sa sugat sa tiyan. Walang makapagpaliwanag kung paano siya nasaktan. Para bang may dumaang matulis na bagay at sinaksak ang tiyan niya. Isang gabi, tinawag ako ng kuya ko para tumulong magbantay sa bahay nila. Habang tahimik sa sala, narinig namin ang malakas na kaluskos sa bubong. Tiningala namin at kitang-kita ko ang isang nilalang na nakadukwang. Kalahati lang ang katawan. May pakpak at may dila na mahaba at parang ahas. Dahan-dahang pumapasok sa siwang ng bubong patungo sa kwarto ng buntis. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang tapang, pero sinigawan ko si kuya. Kinuha niya ang itak at tinaga ang nilalang sa likod. Napasigaw yon at mabilis na lumipad palayo. Iniwan ang bakas ng dugo sa bubong at damuhan. Kinabukasan, balita sa baryo. May babaeng nakita sa kabilang barangay na duguan ang likod. Parang hinampas ng matulis na bakal. Dear Captain Kokak, sanay na akong maglakad mag-isa pa uwi mula sa trabaho sa bayan. Pero isang gabi, habang tahimik ang kalsada, nakaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin at amoy na parang sariwang dugo. Hindi yun basta-basta amoy ng karne. Mas matindi, mas nakakasuya. Pagtingala ko, may nakita akong nilalang na lumilipad. Kalahati lang ng katawan, may bituka na nakalawit, malalaking pakpak, at nakatingin ng diretso sa akin. Nagtago ako sa ilalim ng puno at paulit-ulit na nagdasal. Lumapit siya, at halos marinig ko ang tunog ng kanyang paghinga, at ang dahan-dahang paglapit ng kanyang pakpak sa ere. Bago siya tuluyang makalapit, tumahol ang isang aso, doon sa may kanto. Nagsilabasan ng mga tao, may dalang sulo at asin. Lumipad palayo ang manananggal. Pero bago mawala, lumingon siya pabalik sa akin at tsaka ngumiti. Simula noon, hindi na ako umuwi nang walang bawang sa bulsa.